puso yan, ano yan eh, triangular. Kasi yung puso, is a physical function, meron yung physical function, kaya tumitigil yan. Take note yan ng pagod na pagod sa ating katawan. Hindi yan tumitigil unless nasa ilalim na kayo ng lupa. Okay? Pangalawa, meron yung physiological changes. So, nagbabago physically. So, pag galit yan, nag-degrip yung ating puso. Pag medyo may jealousy, mga ganon, so nagbabago na yung physical. So, ibig sabihin, kung anong pumapasok yan, kung maalat, o edi galit na galit ang puso ninyo. Kung sobrang tamis naman, talaga namang halos lumalapot yung dugo. So, yung puso nyo nagpo-constrict talaga yan. Kaya may mga pain. Meron namang warning and signals. Sinasabi ang puso. And then third is yung emotion. Kasi yung puso is the only repository ng lahat ng emotion. Is yung emotion natin at yung mental issues ang nakalagay dyan. Lahat yan isinideposito sa puso. Kaya nga yun ang tinatawag namin sa medical na mga oxidative degenerative stress. Kaya pag na-stress. Of course, alam niyo naman, recently, of course, hindi naman natin na-expect. Suddenly si G namatay. One of the, maayos ng pasyente namin. Just to give the history, hindi alam ng iba, she's about 48. As a peak ng menopausal, dumating siya a year ago. Meron na po yung Bell's palsy. Kung parang describe na si G, Bell's palsy, tabingi yung buka. Yan po ay isang sintomas ng mild stroke. Yung Bell's palsy. So, tumatabingi. Kung naririnig niyo si French D, talagang she's suffering so much. Mostly, ang nagkakaroon yan babae. So, related yan mostly sa emotion. So, emotion, yun ang naandun, nakaipon yan. Kaya kung araw-araw kang galit, talaga yung puso mo talagang yan. Kung may stress, kasi imagine mo, oxidative, degenerative stress. Puro negative yan. Yung oxidative, para na sinasabi, yung puso mo kinakalawang. Yung degenerative, ibig sabihin tumatandang bigla. Yung stress, talaga namang ginagalit yung puso. Imagine mo, ganun ang emotion. Pag yan ang nilagay sa puso. Okay? So, kaya walang pagod. Talagang pagod na pagod yung puso. Kaya nga minsan, sabihin naman lagi yun ang pagod at the end of the day. Kaya kailangan handle natin ng maayos. Of course, kaya nga sa Pilipinas, hanggang ngayon, ang sakit sa puso ang isa pa rin pinakamataas na sakit. Sa Pilipinas and worldwide. Of course, nagbabago. For whatever reason, talagang napakarami. Ang isang contribution malaki ay yung pagbabago ng lifestyle ng tao. Kasi 20, 30 years ago, hindi naman ganon. Hindi naman ganon ang statistika. Okay? So, nagkaroon si G ng Bell's palsy. Pag Bell's palsy, tumatabingi po either the right or the left. So, pag umating siya rito, nakamas siya, hindi siya nakakainom kasi pag uminom, tumatada siya talaga rito. Kasi walang pakiramdam yan. Pangalawa, may twitching ng mata. Ganun po nangyayari. Nagtutwitch yung mata, involuntarily, galaw ng galaw yung mata mo. Kaya minsan, hindi ka nakakatulog kasi mulat yan. Diba? Ang hirap. So, yun, isang mild stroke. Naayos naman siya rito. Ang problema is lately, ayan, kaya nga sabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng cerebral aneurysm, yun, for sure yun. Kasi, hindi dahil may sakit sa puso, but of course, meron tatlong ingredients. Kung gusto niyo pumutok yung ugat sa kaliwa or sa kanan, yan yung mga case na kagaya ni Isabel Granada. Magtataka kayo, nagka-cardio workout yan, healthy ang kinakain, pero nagka-cerebral aneurysm. Pumutok bigla ang ugat, ayan. Okay? Like Jovic Baldovino, cerebral aneurysm. Or may mga, may tatlong klase pati ng aneurysm. Hindi lang sa puso, hindi lang sa brain. Mostly yun ang pinakang fatal yung sa brain, sa utak. Ibig sabihin, kukulangan ka ng oxygen. So, lolobo yun kasi naghahanap yun ng blood oxygen. Eh, walang napapump sa puso. Kahit mataas ang pressure mo. O kung tumaas ba ng pressure mo, magra-rupture yun, puputok yung bigla. Isang ugat lang, sapat na para ma-stroke, hemorrhagic stroke, or kung hindi naman matutuluyan talaga. So, yun, case. Even Jacqueline Jose. Kasi yung reason, ayan. So, yung tatlong yun, ang reason yan ay dahil sa
glaring na ingredient. Number one, napapagod ka lagi. Laging pagod na pagod. Yung sagad. Pangalawa, nagpupuyat. Kung nagpupuyat ka, yan ang isang ingredients ng stroke. Kaya yan sila puyat din. Kasi mga artista, kahit si Joby, sinasabihan ng last song, ayaw makinig. Siyempre, nag-enjoy eh. So, sagad. Okay? So, puyat. And then, of course, the third, stress. Pag lagi kayo na stress, may mga sama ng loob, anxiety, depression, galit na hindi nawawala. Sama ng loob yan. Pag naipon yan, yun ang magpapakonstrict ng mga ugat. And then yung pwedeng magkaroon ng aneurysm. Take note, may tatlong klase ng aneurysm. Merong cerebral, merong abdominal. May magkakaroon din yan yung ugat. Kaya yung iba, yung isang kaibigan namin, of course, Dr. Ray, a good friend of mine, cardiologist yun, internal medicine, but he died 80 plus naman na almost 90 years old. So, but ang naging problema niya is rupture ng abdominal aneurysm. Kasi syempre, pag nagkakaedad na, humihina na yung metabolism, panuno, kaya wag shoot ng pagkain na hindi na kaya ng tiyan natin. Pag nagkakaedad na, 50 and above, nagbabago na ang kinakain. Dapat soft diet na yan. Abdomen, merong isang ugat yan sa like yung intestine or hindi, yung ugat sa mga intestine para magpagalaw sa atin dito. Sa malaki at maliit na bituka. Kaya yan, napaka-importante yung mga signs and signals sa tiyan. Kaya minsan pag nakita namin may gastro, may mga colitis, may pamamaga, ayan, ingat na kayo. Kung nag-acidity lagi, digay ng maasim, yan, irritation yan, hindi lang sa colon cancer. Pangalawa, pag may mga dyspepsia, yung mga laging digay ng digay, okay lang dumigay pero may oras yan at bilang, hindi lang maya. Okay, pangatlo, kung kayo po ay constipated, lagi, o ang pagdumi ninyo ay hindi kayo nakakadumi ng 2 beses or 1 beses ang araw, lumalaktan nyo ng 2, 3 araw, o 5 araw, na problema. Either mauuwi yan sa colon cancer or abdominal aneurysm. Kaya hindi na pinakakain ng mas maraming fiber ang may edad kasi nawawala na yung mga pepsin, yung pong mga enzyme na parang tumulong mag-digest. Kaya matigas pa ang kakainin. Kasi matigas din ang diba? Babagoy na yan pag 50 and above. Actually, sa ibang bansa nga, kung makikita nyo doon, sila they shifted talaga, may mga blending na talaga juicy na pinakain nila. Kung meron mang fiber, good fiber siya. Okay? So, yun. Tapos, meron pong varicose aneurysm sa binti. Kaya yung mga babae, kung marami kayong mga bula-bulati dyan sa binti, yung mga centipede, ingat. Lalo na kung kayo ay laging pagod, puyat at stress, pwede po yung pumutok. Fatal din yan. Mamamatay din. Kaya yung walang ginawa kundi lumakad ng lumakad, tumayo ng tumayo. Kaya yung mga sales lady, mga security guard, meron yung both male and female. Pero malimit babae kasi nga part ng hormonal issue. Okay po? So, tatlo yung fatal na yan. Kaya hindi lang yung aneurysm sa brain. Kaya yon, alam nyo na yung ingredients para yon, pag ganon, sira talaga yung puso. Mahihirapang mag-pump or di kaya naman magpapalpitate yan. So, kaya makikita nyo, taas-baba ang presyon or sobrang tataas, sobrang babagsak. So, issue yan na hindi na magaganda yung mga ugat natin sa puso. Yung mga arteries, yung mga alveoli, tapos sabayan nyo pa yung baga. Kasi dapat healthy rin ng baga. Kasi yung 2 baga, yan po ang 2 tubo ng oxygen ng puso. Kaya kung may mga bisyo pa, talagang yun ang malalanghap ng puso. Imagine nyo, binigyan tayo ng Diyos ng 2 tubo. 2 oxygen tank sa dibdib. Mapupuno yan. So, yun din ang malalanghap ng puso ninyo. At talaga namang dead on arrival talaga yun. Okay? Oo, talagang madidiyo. Okay, so, yun po yung mga diniscuss natin last time, yung mga problema sa puso. Ngayon, siyempre kung ganyan naman, sabi ko nga sa inyo, ang puso ay 2 taon na uuna sa pagtanda sa ating katawan. 2 years ahead.
O kung kayo 50 years old ngayon, 52 na yung puso, hindi pagurin nyo pa yan, aba, ay talaga namang tatanda ng mas maaga. And then of course, sabi ko nga, yung puso, wala yung paalam, bigla na lang minsan. Pero nagbibigay yan ng warning. May mga signs, may warning, kaya lang, hindi natin iniintindi. Kala natin yung puso kaya mag-regenerate. Take note, among the organs, yung puso lang ang hindi nare-repair ng sarili niya. Hindi niya kayang i-repair. Kaya nga ang solusyon lagi is angioplasty, tutukuran, pabubukahin, lalagyan na parang mukha kasi lagi na pa nagdidikit yan. Yung mga ugat. Kaya angioplasty. Pangalawa, ang pwede lang din bypass. So kung bara-bara na yan, maghahanap, ano ba, parang yung EDSA. Pag traffic ang main na valvula, yung EDSA, hahanap yan ng rerouting. Cut yun, ilo-route. So temporary lang yun. Kasi yung malaking ugat, iba bypass. Idudugtong mo sa healthy na walang bara. Eh imagine nyo, kaya nga bawal ma-excite, bawal matuwa na sobra, bawal din magalit ng sobra. Kasi imagine nyo, mula EDSA, kukonek mo lang dun sa Makati, eh magbigat, eh maliliit na dadaan yun. So mapuno lang yun, o nagbubabara ulit. Ang problema sa dalawang procedure para sa puso ay talaga namang kailangan mag-ipon ng milyones. Yung linggo lang, meron akong schoolmate, si Engineer Ramon Barbosa sa taga Surigao. May farm yan, naingat. Pero retired na kasi siya, so busy pa rin sa farm. Yan na. Niisip, nasa farm naman. May coconut farm sa Surigao. It's about 11 hectares. So, ganun. So, busy pa rin. Pero yung mental din eh. Kasi halos hindi na natutulog. Nag-iisip ako bang kailangan natin sa buhay. Okay? Eh, retired ka na, you should enjoy your retirement. Taga Philippine Coconut Authority. Suddenly, nagkaroon na ng angioplasty. Ngayon, kailangan na i-bypass. Pinag-prepare na siya sa Davao Medical Center ng 2.2 million. So, hindi na niya mataas. Ito ang mga sintomas. Pag hindi na itataas sa mga kamay, may mga frozen shoulder na malapit yan sa puso. Kaya huwag yung pag walang bahala yung mga namimigat na kamay. Kasi yun, diba pag na-stroke, hindi na nakaitataas. Indicator yan. Pag namimigat na dito, may magpangamabigat na yung masakit na ang mga likod kasi dyan na mas malapit kaysa sa harapan. So, itong likod ang mag-i-effect. Okay? Yun ang tasalo niya. So, pag may mga back pain na malimit, lalo na sa gabi, ayan. So, kung meron ng mga headache, temporal headache, dito sa likod, pababa, ayan. Pag gumagano, nagrarajig na yan. Pag medyo bumaba, yung nangangalay na ang mga paa, kaya nga pag stroke, kinakaladkad talaga yan. Mawawalan yan. So, related lahat ng katawan natin, mula sa yung buhok natin, hanggang sa dulo ng buhok sa paa. Hindi magkakahiwalay. Hindi yan pinaghiwa-hiwalay ng Diyos. Okay? Ayan. So, parang nalungkot na yung nasa likod. Yun, kaya yung mga simpleng sakit ng ulo, kaya ano yan, nagbibigay. Of course, lalo na kung mga hilo. Yung mga hilo-hilo na suddenly, may mga vertigo na. So, check. Kaya ang mga pang-check natin, yung mga BP, ganyan. And of course, ang isa sa contribution, bakit tayo nagkakaroon ng broken hearts, nasisira yung puso. Of course, yung lifestyle natin. Sabi ko nga, yung tatlo, pag meron kayo niyan, ay, nako, automatic kandidato sa dalawang klase ng stroke. Ischemic, yung ischemic, more on heart, yung kaliwa yan. Pag ang na-stroke sa inyo, kaliwa, ischemic, more on heart problem. Pero pag right, mostly nangyayari sa lalaki, that means the heart and the brain. Kasi mostly lalaki kasi, ano yan eh, nag-withheld ng emotion. Sa Pilipino, ayaw umiyak. Binigyan tayo kasi ng, yun yung ating kultura kasi, na bawal umiyak at magpakita ng low emotion sa lalaki. Yung mga machismo na feeling gano'n. Kaya bigla na lang. So, iba yung pag-iisip, di ba? Makikita mo lang yan, nagbabasa-basa lang, hindi nakikipag-usap, yan. Hindi kagaya ng babae, di ba? Mga babae, magulo talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, ingat, kasi 28 days na naglalaro ang inyong hormones
28 days. O February ngayon, o, di 28 araw kayong luka-luka. So, even yung mga sugar nyo, blood pressure, naglalaro yan, 2 days lang talagang normal. Kaya ng lalaki, bigla na lang naman. Kasi nga, brain naman yung ina-attack. Kasi syempre, pag mga emotionally down, hindi nagpapakita ng emotion. Kasi yun ang kultura natin. Okay? Ayan. So, yun po yung mga prelude natin. Alam niyo naman, na-discuss natin. Of course, sabi ko nga, ang contribution niyan, bakit nagkakasakit sa puso? Of course, physical, yung mga lifestyle natin, yung ating pinapasok, yung ating physiological, kung hindi nga tayo nakakatulog, so hindi tayo nakakapag-release ng basura ang mga atay, bato. Kailangan malinis ito kasi para yung puso natin, yung napapump na dugo at tubig, malinis. Eh kung hindi ka natutulog, edi maruming lahat yan. Eh kung 1,000 ka, talagang mag-high blood, ibigay ang puso. Kasi nakadepende na ang puso kung ano dinibigay ng organs natin. Hindi siya solo. Hindi kagaya ng liver, hiwaan mo ang liver, magre-regenerate yan. Okay. Yung bituka, mahiwa yan, mag-heal. Ang puso, pag nagkasugat talaga, tuloy-tuloy na. I-mend talaga yan. Babantigan, lalagyan ng bypass, 100 plus. Okay po? Ayan. So, bago tayo magpatuloy, so, ang pinakang malaking contribution sa mga sirang puso, hindi lang yung emotion, of course, yung mga pagkain natin ng mga. Okay? Shoot lang shoot. So, whatever ang ginagawa dyan, yun. Kaya yun nagpapakonstrict. So, contributory, sabi ko nga sa inyo, yung emotion is about 40%, so 60% ay lifestyle. And 30% nun ay pagkain, nutrition, and diet. Okay po? O, ibaba niyo po muna yung mga hawak ninyo. Ayan. Lalo yung mga alam ko, diba nag-video ng live. Ayan. So, kaya, dinalik namin kasi nga para marami kami ma-reach out. Kasi tumataas talaga mga stroke cases ngayon times 3 than before. Dati, sa 10 tao, mga 3 ang na-stroke. Ngayon, 8 sa 10 tao. And every single every minute, meron nang na-stroke. Ibig sabihin, sa 3 segundo, 1, 2, 3, stroke. 1, 2, 3. Yung 3 segundo may na-stroke sa buong mundo. So, diba 60 seconds yan? Yung 1 minuto, every 3 seconds merong stroke. O minsan, 1, 2, 3, patay. 1, 2, 3, patay. Imagine yung taas ng statistics. Kaya nga, lahat ngayon nagtutulong-tulong. Sila Dr. Cruz, ng Philippine Heart Center, talagang nananawagan talaga na you have to manage your heart. Kasi sila talagang hirap na hirap sa Philippine Heart Center. Imagine niyo yung sinasabi lagi niya, sa isang araw, ang kaya lang ng mga cardio-surgeon, cardio-expert sa puso, ay 8 hanggang 10. Sa isang araw, talagang sagad na yung 10. Okay? Eh, ilan lang experts natin, yung iba kasi ma-abroad na kasi maganda doon. Hindi naman umuusad yung ating surgery kasi sila sa abroad, pag nakita nyo may mga microsurgery na, then they're using mga robotics na nga. Para yung mga minor na mga ugat sa puso, na o-operahan na yun. Kaya, mas cheaper doon than here. So, million sila, traditional pa rin, biyak ang puso, ganyan. Ang hirap, kasi ang hirap mag-donate ng puso. Hindi rin pwedeng gano'n. Even the pacemaker, yung baterya, ang daming problema niyan. Okay? So, sa isang araw, 8 hanggang 10 lang ang kaya nila. Ayan, executive director to ng Philippine Heart Center. Ang nakapila sa Heart Center for surgery and repair ng puso ay 2,000 more. Kaya nga, sinasabi niya, sa labi pa lang nakikita nila araw-araw may inaatake at namamatay na nila. Hindi na naaantay yung schedule nila for the heart. Talaga hindi ma-accommodate. Batay po mang gawin nyo yung 10 lang, 8. Kasi ang tagal na procedure niyan. Take note, 12 oras ang pag-surgery. Imagine nyo. Plus of course, ang isa pang problema nun, talagang mahal. Million talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung kaibigan ko, 2.2 pinag-prepare. Pero awa naman tulong ng Diyos,
Of course, yun lang hindi niya maitaas. Talagang ginaganon niya yung kamay niya. Yes. Kasi ito masasakit. Isang session lang ng JP kasi babalik na sa hinabol lang ng kaibigan niya, yung kaklase niya, Pero schoolmate yan, engineering sila Schoolmate, mas ahead, isa 67. So sabi niya, i-try mo. O bago bumalik sa Surigao the following day, pumunta naman ng Sunday sa clinic o JP. Ayan, tinutukan ko talaga. And then tuwan-tuwa siya, gaganon-ganon. Hindi na wala, sabi niya, bakit sandali lang. And encourage din. Kasi sabi ko, pwede maglagay yan sa farm. And nag-wellness, may mga wellness, accredited na wellness resort. Kung ilalagay mo yun doon, ang dami mong pasyente, mga nagpupunta doon, nag-overnight, yung may mga pain, pwede yan. And you can say. And of course, ang isa pang maganda sana, kasi isang anak niya, doktor. Nakakalungkot lang. Yan talaga pinanghawakan ko sa nanay at tatay ko na bawal kayong magkasakit kasi may anak kayong doktor. Diba? Ibig sabihin, hindi yung tumututukan. Kaya nga ako proud naman ako na wala kaming hospitalization, yung mga laging pinoproblema na talagang mamamatay sa loob ng hospital. Sinap-sinap, tapos mag-aaway-aaway pa yung mga anak. Sino magsasala ng kalabaw, sino lupa, sino mag-aalaga. Traumatic yan sa pasyente kasi napakapiling ng pandinig niya. Of course, mas problematic pa nga itong mga kapatid ko, siblings, kasi hindi ko naman mapigilan yan sila. Of course, yung port namin, na-stroke yan sa abroad, sa Dubai Pero yan, I was able to save him naman. Kasi talagang kinausap ko. Buti yung kaibigan tumawag sa sister-in-law ko, tinawag sa akin, kausap ko yung Egyptian na doctor, don't inject anything. Kasi kung in-injectan yun agad, ganun kasi sa Middle East. Hindi mo alam kung ano yung ini-inject sa'yo. Talagang maniligas ka. Sabi ko, uuwi yan nakakakon. Talagang hinabol namin yan. Ito, enough naman na yan, naandyan yung brother ko. Wala. At least, yung pang-apat pa namin yan, ha? Sabi ko, mag-ingat kasi sa pagkain. Talaga namang, they're on the big size. Experience. Pag talagang lumalaki isang problema yan. Even yung sumunod sa akin, ayaw mahilig magluto. Sabi ko sa inyo, we are into catering business. Kaya alam ko na ang hirap at dusa nang wala kang paminga, wala kang tulog, wala ka rin kinakain. Ikaw nagkikatering, ikaw walang kinakain. Oo, maniwala kayo. 32 years kami sa mga tsahin ko, mga kami. Naku, ang ending nga, yung natirang sauce doon sa kawali, yun ang napagulungan namin ng kanin. Kasi wala kaming kakainin. Ganon, nangyayari. Mas minsan wala ka ng ganang kumain despite of it. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, pagkain ako nga, pero never. For my entire life ngayon, wala na akong maintenance medicine. At never naman ako nagkaroon ng maintenance medicine. I had my executive check-up. Pwede ko ipakita sa inyo aking ECG. And 3D echo, ha? 3D echo. Oh, naku, matagal na po yung 3D echo. 2 taon na dito. 3D echo na. At saka yung kanilang ECG ay yung top of the line. Na ECG in 10 minutes makikita mo. Pwede i-send yung results sa cellphone mo. Mag-blink yan. May color red, may color green. Pag nag-blink yan ng red, that means you need to call emergency para ma-prevent yung stroke. Kaya nag-prevent stroke sa ibang bansa. Kasi 3D echo na, may 4D echo na nga sa Singapore. Tayo 2D echo pa rin, parang palanggera yan. X-ray. May 4D echo na po. I am proud to show you. Para lang makita nyo. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kaya ako nawawala pag may birthday ko. Kasi ginagawa ko, nagkakaroon ako ng executive check-up. Of course, kailangan ko yan. Second is, after nun, yun yung wellness treatment ko na. Nagte-therapy ako, nag-i-hear ako ng 3 days. Of course, ito yung pinakamaiksi ko kasi kailangan kong bumalik, gawa ng commitment. Normally, nawawala ako ng 1 week or 2 weeks. Locally or abroad, pag na-arrange ko yan, meron namang marami ng mga wellness. Of course, medyo expensive yan. The Farm, napuntahan ko yan. One of the best wellness resort, wellness medical resort in the world. Mga foreigner na ba pumupunta. Of course, medyo pricey. Pero magugulat kayo, makikita nyo doon yung propolis, times 3 ang presyo ng propolis doon. Kasi nga partner yan. Kaya naman ako napunta doon because of the
the biofactor, naging part din ng paiinom. Pero binainom naman ako, siyempre ako iinom naman talaga. So after nun, kasi ma-check, ma-evaluate ka, i-design naman nila yung kakainin mo, yung therapy mo, treatment mo for the whole week. Pero so enough naman talaga relax na relax. Walang phone, walang ano, hindi mo. And then, pati yung spa, yung regimen, yung treatment, therapy. And of course, ito yung sinasabi kong instant food. Ito yung for the echo. Ganun din ako. Kung may expert siya online. So after, so talaga ito na yung bago. So of course, ganun din ang result. Ayan. So maganda rito makikita mo yung detalye ng puso. And based on my result, I have a 20 years old heart. Wow! So, di ba sarap pakinggan? 20 years Wow. old. Still young dog. Ayan o, maganda na walang spot yan, walang flags. Still young dog. O yun sabi, pwede namang gawin eh. So, sabi ko pwede, di ba? Sabi nga nung aking attending doctor, sabi niya, you have a 20-year-old heart. Diba yung tuwa? So kasi this is my 4D echo, and ito yung ECG ko. Ito mabilis. I have my ECG. Ang rating ko is normal axis. Ngayon ka na result ng ECG. Pwede pang bibig yung puso. Puso talaga kailangan. Of course, yung may 3D echo, yung may 3D echo na is the St. Luke. Bago pa lang. Pero mahal kasi ito. Gusto ko sanang pero dinemo to no one time sa clinic sa show. Isang kaibigan kong cardio, yung VP ng Heart Association. Dinemo to, may mga tatlo yung So enough naman, makikita mo sa phone mo. So pwede mo makita din yung sa monitoring sa phone. May app din siya, yung try ko. So, kung ayaw mo, di ka ayaw mo na may papel, sa phone mo lang na ando. And then may monitoring yung for the 90 days kung magbabago yung heart issues mo. Pwede mag-bleed ka ng red, ng yellow, or ng green. So yung pag nakikita mo nag-signal na gano'n, yellow, that means something wrong. So you have to check if you're wrong. Sa 4D lang yan, no? Wala sa 3D wala pa ka. Pareho din. Meron ba din? Oo, lahat may up na. So try ko. Nakakatuwa eh. Meron ng cardio na mag-advise sa list. Sinabas mo na, no? Oo. Ito po medyo, ayun nga, kaya hindi ko lang makuha kasi medyo may kamahalan. Talaga hospital lang ang pwede ko. Of course, so far, meron na silang PDN po. St. Luke. Pero ang hirap ligawan na. Wala pa. Kuripot naman ng Asian kasi si Manny Pangilinan niya. Wala pa nga sa nagpakuha ka. Wala. Except St. Luke's, may 3D echo na. Or of course, tatanungin si Dr. Lee kung saan may mga clinic. Pero of course yan. At saka yung kanilang, ang hindi ko nasa phone ko yung even my only issues is kasi ay yung prostate. Of course with the age, paglalaki, yung prostate. But of course, makikita mo din yung 4 dimension ng prostate. Kita mo kung saan may namamagana, even yung motility ng mga sport. So I undergone, yun, ang ginagawa ko, yun ang pa-birthday ko, MDU sa sarili. Kasi mag-birthday ka ng handahan lang. Pero yung mga at least every year, meron kang detalye. And then you go for the top of the line ng mga wellness medical resort. Kaya lang, sa Pilipinas talaga hindi umusad yung medical tourism kasi walang support ng government. Unlike other abroad, in Bali, you go left and right ang mga medical tourism doon. Yung papasok ka na, hindi ka lang maliligo at magre-resort. You have to undergo yung may medical din yan. Tapos yung the whole package mo, meron pagkain mo, may probiotics, galing sa mga salad mo, i-design according to your needs. Bali, Indonesia. Oo. Ang pinakamaganda, sa Philippines, meron tayo niyan. Atimonan, if you look for the Egle Wellness Center, it's run by St. Luke Hospital, sila Dr. Bandicania. Nasa, if you the Balisin Island, apat yan, divided. Kung nakikita niyo yung Balisin Resort na pinupuntahan ng mga celebrities,
Yan, ang isang part niya, yung 1/4 part ng island is a Egle Wellness Center. It's owned by the Ongpin, the whole island. Yan. So, kung saan kinasal si Hart at saka si Chisero. Sa resort yun. But yung sa medical, nila, sa Egle Wellness Center, hindi kayo magkikita doon. I did. Nako, maniwala kayo. Nagano po. Kaya lang membership, yung mga Ongpin, kasi si Jaime Ongpin was cured ng 3 niyang klase ng cancer in Greece. Kaya makikita niyo yung itsura niya para siya Santorini, Greece. Structure. So doon, bumili siya ng island, naglagay siya. So kung anong ginagawa doon, maniwala kayo ang mga treatment. Kaya naman ako pumunta, pinag-ipunan ko yan for 2 years. Sabi ko kailangan pumunta. Kasi noong nakasakay ako sa aeroplano, makita mo, pag buklat mo doon sa magazine ng In-Flight magazine ng Cebu Pacific, nakalagay doon ay number 1 medical resorts in the world. Natapaw niya yung Greece. So ang nakakatuwa, nasa Pilipinas. Sabi niya, atin muna to a Quezon. But of course, yung mga islander, hindi pwede makapunta talaga doon. Exclusive. So yun, gumagastos ka doon ng about, ako discounted eh. It's about 80,000 a night, a day. Discounted yun kasi naganap ako ng may membership kasi hindi pwede. So I did 3 days, 2 nights. Pero ang ganda naman ng treatment sa inyo after nun. But of course, yung mga treatment, siyempre walang phone. Pero at the end of the day, pag ako bumalik na sa room, parang kumaan. Basta laging may, pag kung saan merong bukod, hindi yun nilalagyan naman. Pero, ay, pwede nga eh. Mas pwede yan kasi mayo-mayo tsaka pupon. Pwede yan mag-intimacy. Mas kailangan. Except yung bukol. Ayan, hahaluin nyo lang. And then, of course, saka nyo ilagay yung tuna. And then the tuna, yung oil ng vegetable oil, napakagandang na siya, dressing. So, ilagay nyo lang lahat siya. Dok, yung century tuna na face and oil. Pwede. Ito, placing oil to. Walang packaging niya. Yung century dog. Ay, century. Century nga ito. Kala ko hindi. Century or San Marino. Medyo expensive San lang yung San Marino. Marino. Yan ang mga ini-endorse si Cory ng mga dilata. Kung gusto niyo mas marami, dapat sabi, is pag yun sama-sama na yan, yung 1 bowl ng fiber, plus ito, yung isang lata is 40% na yun eh. So may fats and oil ka na. So may nakita ba kayong carbs? Wala, kasi may carbs na yung carrots. And the carbs natin, yung bread. Ay, ganun. Ayan, diba? So yung maten, swerte makakakain. Hindi makakaon na may glamian. Hindi naman kailangan lamig, but of course healthy and nutrition. Hindi naman kailangan intricate. Hindi nyo bang may apoy-apoy dito? Even ako, I just slow fire. Dapat, Tagal na even kaya the kami soup, hindi nakakain. pagkatapos yan ng 5 minutes, i-off na ninyo. Ano kakakain? So, distribute. So, toss lang lahat. Maayos lang yung mixing, maganda yung mixing bowl. Pakita mo naman kumikintab so that mas maraming ang maganda lang sa plates ready na, hindi ka hirap ihalo, hindi ka na mag-stress. Pero kung gusto niyo mga fresh na isda, Sabi niya sa akin, so you just mix it. Be sure ganyan. Ano nangyayari? Mama. Matawag mo. Ayan, so just mix it. Fresh fish daw, hindi oil. Opo, fresh fish. Ang ginagawa ko hindi steam. Gusto nyo fresh fish, yung ano ba tuna, belly, or yung mga isda, yung pwede po. Basta be sure yung part ng belly para meron kayo omega 369, yung fats. And then of course, saka nyo lagay yung mga cranberry. Marami namang dried fruits. O raisin, ayan, pitted na prunes, ayan, malalaki. Iwain nyo na yung prunes kasi ang lalaki. Ito, isang pack ito na ilang ano na yung ginawa namin. Ilan na nagawa ko nito. So just mix it. Yan, meron na. O yun, tapos na. Pinalag kami ng ganang. O di ba, hindi kalahating araw ko walang daldala na maaga.
Yeah. Then you can have lunch. Lunch pang lunch po ito. Pero, Lunch for the heart. Yan ang karon. Orange. Ito na yung lunch. Sa linagay sa puti din na. O kung gusto ipabaon sa anak ninyo, cabbage. Repolyo. then yan. So naglalagay lang kami vegetable, na ano di ay na. ng konting Gumagamit Vegetable, yung ano ba yun? Salad. Chinese. Vegetable salad. Cabbage. nakita nyo, nakaprepare na dapat siya. Nakapag-isip ko, pinaprepare ko na yung mga ingredients. Katabi mo ng lahat. Pero kung gusto nyo, ayaw nyo ng oil, pwede nyo lagyan ng concentrate ng calamansi, pure calamansi or lemon. Or kung gusto nyo, vinaigrette. Vinaigrette is combination yan ng olive oil, and then merong vinegar, apple cider vinegar, yan, combination one part, then konting sugar, and then salt, yan. May vinaigrette na kayo. Or kung gusto nyo coco aminos, Honey dog, pwede. pwede rin naman po. Ito may Honey honey na nila talaga dito. So, nagilan natin yung 5 spices. So, bukas na. Konti lang naman just sprinkle. So, konti lang. Sorry. Maintain. Ito yung nagpapasarap yung mga spices. Good for the heart. Yung spices. Kaya kita nyo sa India, dahil sa turmeric, walang mataas na cardiovascular. Kung matakaw sila ng sili. Ako di man ko hinga og silihang kaayo oy. But be sure, wag lang yung malalaking sweet chili. Yung mga siling labuyo. Kaya nga dati, sa Bicol, yung Region 5, Region 6, and Region 8, dahil sila ay coconut country, wala silang issue ng sakit sa puso. Karoon na lang ng sakit sa puso, nagkaroon ng Jollibee, McDonald's, sa Bicol, sa Legazpi. But because yung mga Bicolano, they have the coconut and they have the siling labuyo, kaya walang sakit sa puso. Maganda pala yung gata-gata. Ito-toast nyo lang, may mix, tapos na. Ayos lang paghalo po para yung ma-distribute yung oil. Tsaka yung consistency. Thank you for sharing.